Hi Aquarius, this is Jav. Welcome back sa ating channel. By the way, Aquarius, this is your weekly gabay tarot reading ngayong July 6 to 12, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan, Aquarius, kunin nyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin ang may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na, Aquarius, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng universe ngayon. Mga parating pa para kay Aquarius ngayong July 6 to 12, 2026. Aquarius, may mga kausap ka dito. Pero most likely, Aquarius, naghihingi ka ng advice dito eh. Kasi, nababother ka. Nababother ka, may iniisip ka na gusto mo ng kasagutan, gusto mo ng guidance. So, most likely may kausap ka ditong tao na maraming alam. Na alam mong makakatulong siya sa'yo. Na alam mong mabibigyan ng sagot yung mga katanungan mo. At sabi ng yung card dito na have faith. There's a power of prayer. Kasi nabother ka eh. May concern ka. So, yan ang sinabi ng card. Have faith. There's a power of prayer. Pwede na nagsimba ka ngayon, nag-church, nag-chapel, or nag-uusap kayo sa a church type building. May nag-uusap kasi dito. A church type building and may justice. Yes, may hustisya. May usapin din tungkol sa official matters. Masusunod yung desisyon mo, ideas or plano. May nag-uusap dito tungkol sa batas, legal matters. Oo, konsulta eh. Like, pwedeng lawyer. Di ba lawyer, maraming alam yan. Pwedeng judge, priest. Pwede din medical specialist. May concern ka dito sa taong walang pakialam mo na hindi nagbibigay ng halaga. So may kausap ka dito kasi gusto mo ng kasagutan. So tandaan yan ha, there's a power of prayer. Palakasin mo yung faith mo. Pwede na nag-advise sa'yo, may, let's say, problema sa batas, sinabihan ka, kailangan mo nang may kausap na attorney, lawyer. Pwede din na ginawa mo na nga. Diba, sinabi kanina na may kausap ka. Hindi lang to lawyer, ha? Basta marami siyang alam. Pwede din, sinabihan ka magpa-check up ka sa doktor. Kasi kailangan mo ng vitamins. Basta may ganyan na para mabigyan na ng solusyon. May mga kausap ka dito na alam mo makakatulong nga sa iyo. Bigyan nyo yung sagot yung mga katanungan mo. Ay, ang ganda nito. New journey, adventure, or kailangan may puntahan. Sinabihan ka na pumunta ka dito. Or pwede din invitation na kailangan mong puntahan. Pwede din po new journey, fresh start, a new beginning. Pwede din pong bakasyon ito. Biyahe. Ang ganda ng new journey na ito, Aquarius, kasi may self-discovery and progress. Kumbaga, sinagot na lang card mo dito. Diba, naghahanap ka ng sagot din? Sinabi dito na
na itong mga pagbabago, itong fresh start na ito, journey na ito, this is about your magkakaroon ng self-discovery, progress. Nakitang-kita ko naman dito na in-embrace mo tong pagbabago na ito. May change of position dito or status, maraming ginagawa. So still, si Aquarius, busy pa rin for this week. May paglilipat dito. May paglilipat or change of mind. Oo, may pag-uusap din tungkol sa mode of transportation like car, sasakyan. May special event, pwedeng pumunta ka sa isang reception, wedding, baby shower, or any kind of celebration. Yung a need to get out more and enjoy yourself. Nagkaroon ka ng time sa mga tao. This is joy eh. Joy, may fulfillment sa pangarap ha, Aquarius. Good cheer, celebration, any kind of party. Pwede din natapos yung proyekto dyan. Basta may mga kasamahan ka dito, nag-enjoy kayo, nag-celebrate kayo. Pwede din po tong recovery. Let's say, nahihirapan ka, nabibigatan ka, may mga concern ka, ngayon may okay na. Oo, may panalo din dito ha. May winnings. I-claim niyo po, Aquarius. Whether naging emotional kayo, may ano dito eh, pwedeng na-annoy ka, bad mood, or frustration, nagkaroon ng, nagiging possessive. Oo, or kung hindi man po ikaw to, pwedeng concern mo to sa ibang tao. Kasi may ano dito, pwedeng nakaramdam ka ng selos or may concern sa selos, inggit, oo. At may advice ang card niyo po dito, Aquarius, na alagaan niyo po ang kaperahan. Kumbaga, tinatap kayo ng card niyo na, oh, Aquarius, kailangan mong protektahan, kumbaga, control, monitor and save your money. Kasi kung hindi man to nangyari sa nakaraan, Aquarius, kailangan mag-ingat ngayong week na ito sa tungkol sa inyong money. Kasi may nakita ko ng loss of money dito. Pwedeng nawala, kinuha na damage na gasta or ninakaw. Ayaw ng card na magkaroon ng financial crisis. So, sinasabihan ka ng card mo, maging maingat sa kaperahan. Kung hindi to nangyari sa nakaraan ha, oo, kasi may nakita ko dito, some of you nag-iisip dito ng dahil sa loss of money sa nakaraan, na bitbit hanggang ngayon. Okay? Tapos, may nagsabi din sa akin ngayon, ayaw mong mag-stop, ayaw mong magpahinga kasi may loss of money or kawalan ng kita kung mag-stop ka. May nagsabi sa akin ngayon. So, may anger issues din dito. It might be this is your concern sa ibang tao or concern to sa'yo na madali ka magalit ngayon or wala sa mood kasi nga may nababother eh. Kanina ko pa nakikita dito. Which is tama naman na yung gagawin mo na may mga kausap ka. Kailangan talagang may kausap ka kasi kung may kausap ka, kinakausap mo yung ibang tao, meaning to say, tinutulungan mo rin yung sarili mo. Para mabigyan ng solusyon, mabigyan ng sagot ng mga katanungan, or it might be, ito talaga yung ugali mo na yung nakikinig kasi yung intuition, nag-observe or nag-research ka, pero mas comfortable kang may kausap. So may tao talagang ganyan na yan yung way na tinutulungan mo yung sarili mo. Okay, so kung naging emotional ka, baka pagod kayo. Pagod kayo or yung na-annoy, like na-bother ka.
Kailangan ng pahinga yan, nakaka-drain ng energy niyan. Oh, may kausap ka pa rin dito. Pwede ngang ikaw to. Kasi sabi ng card mo dito, this is, anong tawag nito? Offering guidance to some daily problem. Pwede ikaw nagbigay ng advice or pwede ikaw yung nakatanggap ng advice. Dalawang card na mismo nagsabi dito ha. Na sinabi ko rin kanina, baka ugali mo na you are very comfortable pag may kausap ka. Like, ini-express mo yung yung mga nasa isipan mo. Gusto mong may kausap ka para ma-express mo ito. Na habang mo may kinausap ka, may mga sagot na pumapasok sa inyong isipan. Yan, may mga ganyan akong nakikita. Okay, so may dito, gentleman more than 40 years old. Lalaki po ha, pwedeng ikaw to or pwedeng siya na, yun nga, na nag-a-ask ng guidance or nagbigay ng guidance. Pwedeng ito yung humingi ng sorry sa'yo or sinabihan ka, patawarin mo na yung sarili mo or patawarin mo na siya. Yan, nagbigay ng wisdom message, may nagbigay ng wisdom message, may nag-uusap tungkol sa katagalan, may nag-uusap tungkol sa retirement, may pag-uusap tungkol sa senior. And, andito pa rin, Aquarius. So, some of you, attorney. Kasi yun nga gusto mo ng sagot. Okay? Attorney or ibang tao na ibang profesyon, basta marami siyang alam. Or pinag-usapan niyo po yung tungkol sa kontrata. Okay? Dalawang card kasi nagsabi dito. So, some of you, kausap yung attorney. Basta po, itong taong ito, kung hindi man siya attorney, marami siyang alam. Marami na siyang napatunayan sa iyo. Na alam mong makakatulong nga siya sa iyo. Okay. So, may limitations ka sa dito. Pwedeng nahirapan ka sa pagsunod ng rules. May nakita ko ditong you feel restricted or loss of freedom or unable to express yourself. Kaya nga, di ba, kanina pa na naghahanap ka ng may kausap. Gusto mo express mo yung mga parati mong iniisip. Yan. At sinabi din ng card mo, Aquarius, na stop punishing yourself. Okay, like for example, na nag-overthink ka, parati ka nag-overthink. Na instead bigyan ng solusyon, mas pinili mo yung mag-overthink. Hanggang sa na-bother ka na. Hanggang sa na-annoy ka na, nairita ka na. So, stop punishing yourself. So, diba, this is a time, like, nag-spend ka ng time para mag-overthink. That is time kasi. So, why not itong time na ito, gamitin nyo pong para tulungan yung sarili nyo. Time for reflection, mindfulness skills, bigyan ng solusyon. Yung sinabi kanina na naghahanap ka ng mga kausap, yan, tutulungan mo yung sarili mo. Basta ha, ang advice ng card niyo po dito, na sinabihan po kayo na stop punishing yourself. Kasi hindi mo deserve yan. Kakampi mo yung sarili mo. Pwede din po may naging dependence sa'yo. May malaking kang obligasyon. Actually, gusto mo magkaroon ng time for yourself dito. Pero yun nga lang pag ikaw lang may isa, nag-overthink ka. Okay. May dito. Hindi lahat to ha. Sinabi ko yan sa inyo kanina pa. Na may dito, very sensitive kasi to. Kailangan ko lang sabihin kasi sinabi ng yung card So, hindi lahat na makaka-resonate ito. Like, may buntis, pero, dahil
yung buntis na pwedeng nabigatan sa responsibilidad. Kasi obligasyon to eh. Obligasyon kasi yung pagbubuntis. So mga may, kumbaga, active dyan, kung ayaw nyo ng, kung, nasa iyo naman yung desisyon eh. Kung ayaw nyo lang, then maging maingat. Okay, so may ano din dito, may nakita din akong loss of connection sa isang tao na isip-isip mo hanggang ngayon. May importanteng announcement or invitation. You're waiting for result or a telephone call. Kasi kanina pa to eh, sagot sa inyong mga katanungan, solusyon sa inyong problema. So let's proceed. Hingi tayo ng message for you, Aquarius, ngayon July 6 to 12, 2026. You are good enough. Sinasabihan ka ng card nyo kanina, di ba, na stop punishing yourself. O, sagot din to. Di ba, naghanap ka ng solusyon sa inyong problema or sagot sa inyong katanungan? Lalo na yung sagot, You're good enough. Huwag kayo mag-self-pity, ha. Huwag niyong parusahan yung sarili niyo. Huwag niyong pahirapan yung sarili niyo. Kakampi niyo po yung sarili niyo. Okay? You're good enough, full moon in Virgo. So, sapat ka na. Tumutukoy ito sa mga katagang nagpapatibay ng loob na sapat ka na. So, this is, kabilugan ng buwan sa zodiac sign na Virgo. Virgo din yun kanina. So, this is full moon in Virgo. Ikaw ay sapat. Ito ay isang paalala na hindi mo kailangang maging perpekto dahil ang iyong halaga ay likas na. Ay likas sa'yo. Nasa iyo na. Baga mahalaga ka. Kasi sa astrology, ang full moon, ito ang panahon ng pagtatapos. Yung paglilinis, pag-release, pagpakawala, yung releasing nga ng mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo. So, yung mga bigat ng nararamdaman, grudges, unhealthy connections sa nakaraan, i-let go mo na yan. Panahon na i-let go mo na to. So, kung Virgo, ang energy kasi ng Virgo ay kilala sa pagiging praktikal, masinop, organisado, at nakatutok sa mga detalye at pang-araw-araw na gawain. So panahon na para ayusin ang mga sistema, alisin na ang mga labis na yung pagmumuna sa sarili at tanggapin na sapat ka. Okay? Tanggapin mo tong mensahe na ito na you are good enough. Kung sa career to, oras na para magbawas ng declutter, kalat. Pwede sa table mo. Or ayusin at hindi siya at ayusin ng yung mga files na parati mong iniisip, okay, nakalimutan kong ayusin yung files ko. So, this is about time na ayusin mo na. Kung ano man yung mga kalat dyan na hindi siya organized, lumabas tong card na ito na yung oras na ayusin mo na. Okay? Kasi kung magulo yung nakikita mo, magulo yung iniisip mo, talagang magulo. So, why not start na ayusin mo yung mga nakikita mo dyan? Kasi makakatulong din yan sa pag-aayos. Like, magiging maayos. Kumbaga, magiging stable. Magiging balanse na. Lalo na sa yung mga iniisip.
mas maging mas magiging madali sa iyo ang ah kumbaga, paano to sabihin? Yung maging detalya, 'di ba, organize, put in details. Kasi mas madali kung i-detalyado siya, 'di ba? At ano to ah para magiging maayos, para hindi na magulo, magtulungan kayo. Okay? Yan ang sabi. Kung sa love life to, sa single, panahon na ito para suriin kung masyadong mataas o hindi makatotohanan lang yung mga hinahanap na partner. And this card reminds you na love yourself more. And paghahanda din to kung gusto mong pumasok sa bagong relasyon, ayusin ang iyong emotional na buhay para maging handa ka kapag dumating ng tamang tao sa iyo. Sinabi din to kanina, di ba? Love yourself more. Paghahanda din yan. Kung sa relasyon po ito, communication is the key. Magkamustahan po. Kasi it's atong dahilan, atong like updated ka, kamustahan kayo. Yan yung way din na maging matibay ang inyong connection. Pag-usapan nyo din yung mga yung detalye sa bahay tulad ng hatian sa mga gawaing bahay or schedule. Communication is the key. Bawasan din yung puna. Iwasang maging masyadong mapanuri or mapagpuna sa mga maliit na pagkakamali ng iyong partner. Advice po ito ha. So at the end of the day, ikaw po yung mag-decide niyan. Okay? Na ipakita mo sa partner mo or sa taong malapit sa iyo na yung mahal mo siya. Like, kumbaga, ingat-ingatan niyo po yung connection niyo. Magkaroon ng panahon sa isa't isa. Kung sa pera to, natapos na, diba? Career, love, relationship, single, money tayo. So, this is about time na i-monitor mo yung nagastos mo. Isa din to sa nagpa-overthink mo. Gumawa ng mahigpit na plano para sa pera. Kailangan mo magtipid, Sinabi din to kanina, di ba? Tungkol sa tinatap kayo ng cards nyo kasi ayaw magkaroon ng financial crisis. Ayaw ng card na mangyari yung financial crisis. So, this is about time na magtipid. Kumbaga, putulin mga buwanang payarin na yung mga subscription, like na hindi mo pala pinapanood yung mga, ano pa yung mga subscription na yan. Let's say Netflix or HBO Max o na hindi ka pala araw-araw nanonood niyan. So, nasa iyo naman po. Baga magbawas ng bayarin. Oo. Practical na gastos. Mag-focus sa pagbili ng mga bagay na talagang kailangan mo. Yung mapakinabangan mo. Okay? So, you are good enough. Huwag mag-self-pity. Kakampay mo yung sarili mo. Sinabihan ka din kanina na love yourself more. Okay?
Energy. Aquarius. Aquarius, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Uminom lang po ako ng tubig. Okay, Aquarius. Energy, emotional stability, empathy. Okay, may nahon, very matured, mapagmalasakit at maari din emotional. Nag-set ka ng boundaries or guarded ka while being mindful of those around you. Yes, very guarded ka, ayaw mo masaktan, nagpuput ka ng limitation, kumbaga, nagiging stricto ka na, pero concerned ka pa rin sa kapwa mo. And, may niligawan kayo or maliligaw mo na nabiwirduhan ka sa kanya. Aquarius. Kumbaga, hindi ko gets tong, ano ba tong treat ng taong ito? Like, mga ganyan. Pero, sabi na yung card, kung makuha mo yung loob niya, there is a wonderful potential for deep love. Andito din po Aquarius. Di ba sinabihan kayo about sa connection mo sa isang tao na magkaroon ng time sa isa't isa? Kasi maaring siya or ikaw naghihingi ng atensyon. Pero most likely siya to naghihingi ng atensyon. So, pwede din inner child mo naghihingi ng atensyon. Opo. So, iparamdam mo sa kanya na may malasakit ka at supportive ka sa inyong connection. And sinabihan ka din, kanina natandaan nyo na magbigay ng oras. Okay? Kung gusto nyo magkaroon ng stability sa inyong connection, sa inyong relasyon ba, magkaroon ng oras, magkaroon ng panahon. Nakikita ng mga tao dyan na magaling ka sa mga ginagawa mo, magaling ka na leader, and nakikita ko rin dito career and financial stability. Wow! Claim niyo po. Actually, 2 card po mismo nagsabi dito Career and financial stability. I-claim niyo po, Aquarius. Okay, malapit mo lang maabot ang iyong goal sa buhay. Parating na resulta sa inyong sipag at syaga. Mag-harvest din sa Aquarius. Yes, mag-harvest kayo. Malapit kayo mag-harvest. And, nakikita ko rin dito na parang nababagalan ka sa mga ginagawa mo dyan. Or, dapat magle-level up na ako. So, naiinip ka. So, this card tells you na parte ito ng proseso. Have faith, patuloy mo lang yung pagsisikap mo, pagsisipag sa trabaho, pagiging mabuti sa sarili, sa kapwa. Dahil tsak naman, ma-achieve mo yung gusto mo. Yes, lalo na't kasaganaan, 2 card ni mismo nagsabi niyan. Makakamit mo yan. Basta, ang kailangan po ngayon, stay patient, stay positive, and be grateful. Mismo, ang 2 card na ito, magkakaroon po ng growth. Sa mga naghihintay dito ng growth, magkakaroon yan. Basta po, magbigay ng mahabang pasensya. Okay? Claim. Sa career and money niyo po, Aquarius, may transformation. Dito, release. Pasensya na po, nag-burp po ako. Andito din po, yung advice ng card kanina na it's about time to release. Ayusin na. This is necessary change.
Transition is about time nga. Pwede din nag-let go ka ng opportunity dahil sa hindi mo na kailangan. Andito po, yung relocation, paglilipat ba ng, basta paglilipat ng gamit, tao, paglilipat ng lokasyon. This is, new beginning. Magkakaroon po ng transformation. Pwede din change career to ha, or pwede din po, kasi may nagsabi sa akin ngayon na may babaguhin lang kayo dyan. Diba sinabihan din kayo kanina, na this is about time na ayusin mo na, i-organize mo na. Kasi full moon in Virgo eh. Dapat detalyado para smooth. Kung sa transaction, smooth transaction. Para mas maging madali. Na some of you aalis, some of you babaguhin mo lang dyan. Mga ginagawa mo, mga proseso, mga daily routine nyo po. Pwede din end of contract to, or may balak kang itigil yung negosyo mo para mag-try ng ibang negosyo na gusto na connected sa passion mo. Andito po yung sa kaperahan na huwag kayong mag-alala kasi money matters will improve. So hold tight, kapit lang po. Naalala niyo yung sinabi kanina na parang if may restriction. Lumabas siya sa career and money mo. You felt trapped. Parang may ginagawa ka dyan na hindi mo na gusto, na nawalan ka ng pag-asa, or may in-offer sa'yo pero pinag-isipan mo na mabuti na nag-aalangan kang lumabas sa comfort zone mo. Kasi comfort eh. Diba? Comfort. Na may offer sa'yo na alam mo makapagbigay sa iyo ng more stability and abundance. Nagdadalawang isip ka. So, para kang malalim iniisip na para kang nakakulong. So, kailangan mong, ang sabi kasi ng card dito, makakawala ka dito kung ikaw ay willing na mag-move forward. Okay? Humingi ka ng guide kay God. Sabi ng yung card, para mapalaya mo yung sarili mo. Sinabi din to kanina, natandaan nyo? Overthinking kasi to eh. So, mawawala yung overthinking na yan kung tutulungan mo yung sarili mo. Unahin mo yung pagbigay laya sa sarili. Okay? Kung willing ka, magaganap talaga yan. Aquarius, kung gusto niyo ma-notify, ma-prompt, or mapanood agad yung premiere ng video natin, i-click niyo po yung bell notification para updated pa kayo sa reading natin. At yes, kung hindi niyo po alam kung paano po, magpaturo po. Huwag niyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. Nag-o-offer po ako ng rush reading. Kung gusto niyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Okay. Love and romance, Aquarius. Kung ikaw ay single, huwag pilitin na magbuo ng relasyon kaagad. Huwag mag-alala, the universe is working behind the scenes para ibigay yung tamang romance sa iyong buhay. Magtiwala po na magkakaroon ng divine timing, which is mangyayari talaga. Magkakaroon ng divine timing, may tao talagang nakatadhana sa iyo. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, may emotional intense na mangyayari, ang taas ng tiwala nyo sa isa't isa. And this may lead to the next level sa inyong relasyon. Please know that you are divinely guided. Aquarius, may ibibigay, maaaring nagbigay ito ng sign sa pamagitan ng isang tao or kaibigan na makatulong sa struggle mo ngayon. Kaya habaan ng pasensya kasi ibibigay din ni universe yung desires mo. Okay? Yung desires will turn into reality.
Ah, may ibibigay talaga sa'yo. Dalawang card na mismo nagsabi dito. So, trust the divine timing sa mga single dyan. Sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa, level up pa rin to eh. Dalawang card mismo nagsabi dito like project, bibili ng bahay. May ilang couple dito na kontento na sa pagmamahalan. Okay. May pagbubunga na parating. Pwedeng bagay or pagbubuntis. Yes. Ano to eh? Receiving. You're receiving love, may nag-care sa'yo. Pero then na you love yourself more. Self-love pa rin to eh. You're good enough. Self-love pa rin to. So love yourself more. At nagkaroon or magkakaroon ka ng time para sa iyong sarili. Like aasikasuhin mo na yung sarili mo. Yan. So remember to practice self-love. At may sabi din dito na may controlling person, may toxic na tao, toxic na environment, or di kaya may ginagawa kayo dyan na alam mong hindi nakakabuti sa'yo pero ginagawa mo pa rin. So lumabas itong card nito na kasi it's about time na kailangan na ng freedom. Kailangan na ng recovery. Kailangan ng maging tama na. Kailangan na magkaroon ng balanse. So ito na yung panahon na itama na. Lumabas din to kanina sa inyo, Aquarius, yung hustisya. Lumabas din siya dito. Andito pa rin eh. Yung naging hard worker ka at wala kang panahon para sa iyong sarili. Pero sinabi naman kanina, di ba, na bibigyan mo yung time yung sarili mo. Okay? Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, huwag niyong antayin na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng dahil sa lack of time. Kung let's say, nagkaroon na ng tampuhan, magkaroon ng panahon sa isa't isa, mag-usap at panatilihin maging totoo sa isa't isa. Kung mag-uusap po kayo, may pagkakaayos po. Okay? Kung bibigyan mo ng time yung sarili mo, magiging maayos po. Okay? Kung may legal concern kayo, mararesolve na, mananalo ka. Okay? So yan po, pag-imanin niyo po yung blessings binigay sa inyo. Aquarius, see you tomorrow. Maraming salamat.